Good evening everyone, my name is Josie ng Tatak Pinoy at ngayong gabi ay nandito po tayo sa opisina ng matalik nating kaibigan na si Attorney Barney Almazar. Ayan, ngayon naman ay tatalakayin natin ang napakahiwaga ngunit napakakulay na isyu ng buhay na inaabangan na po ng nakararami sa atin. Katulad ng attorney, bigyan natin sila ng sample. Tulad ng annulment, divorce, pagkuha ng child support, o kung balak ninyong mag-asawa ng isang foreigner, yan ang ating i-discuss ngayong gabi. Naku naman, alam ko ang dami-dami na nag-aabang ng segment natin ngayong gabi. Kaya dyan lang kayo at tapusin po ninyo ang buong interview ko kay Atty. Barney Almazar. At alam ko marami kayong matututunan. Alam kong inaabangan din ninyo mga katanungan ngayong gabi po masasagot. Dito lang sa Tatak Pinoy. Atty. Barney, bigyan niyo naman po kami ng overview tungkol dun sa batas na sumasakop sa ating mga Pilipino ngayon na nasa ibang bansa tayo. Yung mga nagbubuhay binata, nagbubuhay dalaga, may mga pamilya silang naiwan sa Pilipinas. Ano po ba ang mga batas na kailangan nilang ma-remind, malaman? Yung iba kasi parang naka-cut off na, feeling nila, andito sila sa UAE, batas ng UAE na ang kanilang susundin. Okay. Sige, Josie, kasi siguro maganda simulan natin yan, no? Sa explain natin, yung mga Filipino ba na nandito sa ibang bansa, sila ba ay sakop pa rin ng batas ng Pilipinas tungkol sa mga matters regarding family? So, ang sagot dyan ay oo. No? Ang importanteng makita natin, ano bang sinasabi ng Civil Code at Family Code of the Philippines? Civil Code of the Philippines, Article 15, laws relating to family rights and duties or to the status, condition, and legal capacity of persons are binding upon citizens of the Philippines even though living abroad. Oo, no? So, Josie, ano ba muna yung ibig sabihin ng family rights and duties? So, ito yung tumutukoy sa parental authority. Ano ba yung karapatan ng magulang sa kanilang anak? Marital authority sa dalawang mag-asawa. Support, pagkuha ng child support o pati yung suporta sa iyong pamilya, yan lahat ay naaayon sa ating family code. At ang sinasabi nito, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, ito ay pananagutan mo pa rin. Kaya naman, kung ikaw ay kasal sa Pilipinas, hindi ka single sa UAE. No? At kung ikaw ay nagbibigay ng suporta sa iyong pamilya nung ikaw ay nasa Pilipinas, patuloy pa rin yan pag ikaw ay nasa UAE na. Hindi naman hihinto ang pagkain ng iyong pamilya pag ikaw ay umalis na ng Pilipinas. So, responsibilidad mo pa rin na mag-provide para sa iyong naiwang pamilya sa Pilipinas. Ayan. At ang susunod naman natin, yung ano ba ang pamilya ayon sa batas ng Pilipinas, no? Kasi mamaya pag-uusapan natin paano ba maputol ang isang kasal, no? So, protected kasi ang family as an institution sa Pilipinas. So, kung makikita mo nga, Article 149, Ayan. Article 149, the family, being the foundation of the nation, is the basic social institution which public policy cherishes and protects. Consequently, family relations are governed by law and no custom, practice, or agreement destructive of the family shall be recognized or given effect. okay, so kaya naman, ang mag-asawa, hindi sila pwedeng basta maggawa na lang ng isang kasunduan na sila ay maghihiwalay na at mamumuhay bilang single. Kinakailangan nito na sila ay magpunta sa korte at mag-apply ng petition for annulment. Hindi pwedeng basta magkakasundo na lang tayo o hiwalay na tayo, pirmahan, tapos na. Ganun din naman yung magkakaroon ng isang agreement na inaalaw mo ang iyong asawa na magpakasal muli. Hindi rin yan nire-recognize ng batas. Tulad din ng iba na pag ang tatay ay hindi nagbigay ng suporta sa kanyang anak, hindi ito basta-basta pwedeng alisan ng parental authority ng nanay. Meron din tayong sinusunod na proseso na i-apply sa korte para ma-terminate ang parental authority ng isang ama na nag-abandona sa kanyang mga anak. So, hindi pala yun yung ayoko na. Hiwalay na tayo. Tama. May proseso na nilaan ng batas na dapat sundin para magkaroon ng full legal effect yung gusto nating pag-terminate ng parental authority o pag-terminate ng isang kasal. Yun po ba yung mga annulment?
tayong sinasabi na annulment, meron sinasabi na declaration of nullity, meron sinasabi na legal separation. Ano po ba yung pagkakaiba nitong tatlong to? Kasi parang minsan nakakalito na isipin ano ba talaga yung dapat gawin. Okay. So, dyan, magsisimula tayo kapag ang nangyari na ay hindi na nagkakasundo ang mag-asawa at gusto na nilang putulin ang kanilang relasyon. No? So, bibigyan kita ng mga definition ng bawat isa at after nun, ang gagawin natin, magpapakita rin ako ng mga sample ng mga dokumento para lalong maintindihan ng ating mga viewers kung ano ba ang difference ng annulment, legal separation, o divorce. So, magsimula muna tayo dito sa annulment. Ano ba ang ibig sabihin ng annulment of marriage? Ang ibig sabihin ng annulment, ang kasal ay valid at ito ay puputulin ng korte dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. So, ano ba yung unang dahilan? Lack of parental consent. Ibig sabihin nito, kung ang nagpakasal ay 18 years old hanggang 21 at hindi nila kinuha ang consent ng kanilang magulang. Okay? Pero pag sila ay napunta na sa edad na 21 pataas at sila ay nagpatuloy ng pamumuhay bilang mag-asawa, eh hindi na nila pwede itong gamitin bilang grounds para putulin ang kanilang kasal. Kung unsound mind ang isa sa mga nagpakasal. Kung merong fraud sa pagkuha ng consent ng asawa. So ano ba itong fraud na ito? Hindi naman ibig sabihin nito na pag sinabi mo sa iyong asawa na ikaw ay mayaman at yung pala ay hindi ka naman mayaman, pwede bang putulin ng kasal? Ang sagot dyan ay hindi. Kasi yung fraud, limited lang yan. No? Pag meron kang hindi dinisclose, tulad ng prior criminal conviction. Okay? O halimbawa, ang babae ay buntis pala ng sa ibang lalaki at hindi niya sinabi doon sa kanyang napangasawa, pwedeng putulin ang kasal. Kung ikaw ay nagtago ng iyong sexually transmitted disease, kahit ba ito ay malala o hindi, kung nag-conceal ka ng iyong drug addiction, alcoholism, lesbianism, homosexuality, nung kayo ay kinasal, yan ang mga fraud na magbibigay dahilan upang ang isang kasal ay ma-declare na annulled. Ang susunod is kung meron tayong undue influence, force, or intimidation. Ito yung mga sinasabing napikot. No? So kung ikaw ay tinakot, merong shotgun, at pag hindi ka nagpakasal, ikaw ay masasaktan o yung iyong pamilya, ito ay grounds din para mapawalang visa ang isang valid na kasal. And ang next is impotence. No? Ang impotence, hindi ibig sabihin nito na ikaw ay baog or infertile. No? Under the law, ang ibig sabihin ng impotence ay yung failure to copulate or to engage in sexual activity. No? So, ang sabi nga dito sa batas is impotency is a ground to annul marriage because if known to the impotent person, it's a grievous fraud and injury has been committed. And if unknown, there is a violation of an implied warranty. So, kumbaga, kung yung iyong napangasawa ay impotent pala, para kang bumili ng defective na produkto at pwede mong isauli. So, parang ganon yung analogy na ginagawa, okay. no? So, ito rin ay isang ground para ang kasal ay mapawalang visa. So, yun ang annulment. And then finally, kung ito ay kung ang grounds ay serious and incurable na sexually transmitted disease. So, ito ang mga magbibigay ng justification o grounds para sa isang annulment. So, ngayon, pupunta naman tayo dun sa declaration of nullity of marriage, no? So, ibig sabihin naman ng declaration of nullity of marriage, yung kasal ay valid ay invalid from the very beginning. Parang as if walang kasal na nangyari. Paano nangyari yun? Okay. So, ganito ang magiging mga grounds natin, ano? Yan ay nakalagay sa Family Code of the Philippines. So, ang una, yung Article 35, kung kayo ay nagpakasal below 18. Okay? Kasi ang requirement ng batas, 18 years old ang pwedeng magpakasal.
Kung kayo ay nagpakasal ng 17 years old ang isa, ipakita lang natin ng birth certificate, madaling ipadeklarang null and void ang Marriage. kasal. Kung ang nag-officiate pala ay hindi naman pare o hindi naman authorized, no? Halimbawa, kayo ay nagpakasal sa harap ng isang barangay captain, o hindi yun valid. Pwede natin niyang ipa-declared na void from the very beginning. Kung ang kasal ay walang lisensya, no? Yung marriage license, ito yung dokumento na hihingin mo sa inyong municipality na ikaw ay nag-a-apply na magpakasal. Hindi ito yung marriage contract. Okay. Yung marriage contract, ito yung binibigay na papel pag kayo ay nakasal Pagkatapos. na. So, ito bago. Application pa lang. Marriage license, papel ito na hindi mo na ibibigay sa iyo upang ikaw ay magpakasal. Susunod, kung ang sitwasyon ay ito ay isang bigamous o polygamous na marriage. Kung ang isa sa nagpakasal ay kasal na. So hindi ka naman pwede magpakasal sa dalawang tao, no? And finally, yung mistake in the identity, no? Halimbawa, ang pinakasalan mo pala ay yung kakambal. So wala kang intensyon na siya ang pakasalan mo. Si kakambal naman nagpakasal din sa'yo. Okay, so yun yung Article 35. Yan yung mga enumeration sa Article 35. Susunod naman is yung psychological incapacity. Ito yung tama, Josie. Ito yung halos parang kadalasang ginagamit na dahilan. No? Kaya nga later on natin yung i-discuss, no? So, ipuntahan muna natin yung mga Kanina susunod ko pa parang inaantay kay attorney ang psychological incapacity kasi parang yan ang pinakasikat sa lahat ng dahilan. Oo, no? So, next is yung kung ang kasal ay between family members, no? Kung ikaw ay nagpakasal sa iyong kapatid o sa iyong magulang, no? Yan yung tinatawag natin na incestuous marriage. Susunod naman is yung against public policy, no? Meron tayong pinagbabawal na magpakasal. Halimbawa, ang stepfather sa kanyang adopted na children, ano? Yan ay o sa yung inadopt na anak, yan ay against public policy. And panghuli is yung may mga kasal kasi na ang isa sa nagpakasal, no, ay may previous marriage. Ito ay naanal, ngunit hindi nila naidala yung presumptive legitim sa kanilang mga anak. So, pag gano'n ang naging sitwasyon, magiging invalid yung susunod nilang kasal. So, basically, na-discuss na natin yung annulment at yung declaration of nullity. So, ang difference nila, ang annulment, ang kasal ay valid from the start. Ito lang ay napawalang bisa kung kailan na ibigay ng korte ang decree ng annulment. Ang declaration of nullity naman is ina-announce ng korte, no, na yung kasal na nangyari way back ay walang bisa. Okay? Pero ang ending nito, pareho kayong pwedeng magpakasal ulit. Pag nag-grant. Oo, pag nag-grant, no? And kung meron man kayong anak during yung inyong pagsasama, no, sila ay mananatiling legitimate. Hindi sila magiging illegitimate dahil sa napawalang bisa ang kasal. So, kung pupunta naman tayo dun sa legal separation, ang legal separation, hindi ito magbibigay sa'yo ng capacity to remarry. Kayo ay mag-asawa pa rin, hindi lang kayo nakatira sa isang bahay. Okay. So, ang annulment at ang declaration of nullity, ang ending nila pareho. Pwede kayong magpakasal ulit. Pero ang legal separation, attorney, kayo pa din, hindi na kayo magkasama. Oo. So, yun ang major difference nila. Okay. So, ngayon pupunta na tayo dun sa tanong mo kanina na tungkol sa psychological incapacity, no? I-clear lang natin, yung psychological incapacity, hindi ibig sabihin nito na ikaw ay baliw o siraulo, no? Hindi. Kailangan linawin yan, attorney, kasi yan ang laging naiisip ng mga tao. Pag sinabing psychological incapacity, isa sa inyo ay may diferensya sa pag-iisip. Kasi, balikan natin, ano, di ba sabi natin, pag ang isang kasal ay na-declared na void or ikaw ay naanal, ikaw ay maaaring magpakasal muli. At sinabi natin na isa ang psychological incapacity sa ground upang i-declare na void ang isang kasal.
At dahil na-declare na void, maaari ka magpakasal ulit. So, kung ikaw ay psychological incapacitated, Paano? bakit naman papayag ang korte na magpakasal ka muli? Eh di parang para namang mambibiktima ka na naman ba ulit, no? So kung ito ay fault na hindi ka na dapat pinayagan ng korte na magpakasal muli. Ang ibig sabihin ng psychological incapacity, yung mag-asawa ay hindi nila kayang gampanan ang essential marital obligations. Okay? Ano yung essential na marital obligations na yon? That is to observe mutual love, respect, fidelity, and render mutual help and support. So kung hindi mo kayang gampanan ang responsibilidad ng isang asawa, ikaw o pareho kayo ay maaaring psychologically incapacitated. Pero yan ay subjective. Yan ay subjective. Meaning, pag ibang tao na ang kaharap mo, maaaring psychologically capacitated ka na. So parang hindi kasi kayo compatible, kaya ganyan ang iyong reaksyon. So yun ang sinasabi ng psychological incapacity. Ito ang nagiging kadalasang grounds kung bakit nagkakaroon pag tayo ay nag-a-apply ng declaration of nullity of marriage. Actually, in common terms naman, no, yung annulment o declaration of nullity, halos na pagbabalik-baliktad. Kasi nga ang ending nito, makakapagpakasal ka muli. Pero malaking bagay na na-explain yung attorney kung ano ba talagang ibig sabihin itong psychological incapacity na to. Kasi baliw-baliwan lang talaga ang naiisip ng mga tao kapag ito ang dahilan na final ng mga mag-aasawa na gustong maghiwalay. Oo. Ganun yung nangyayari. No? So, hindi ito mistake, hindi ito fault. Talagang na-recognize ng batas natin na maaaring hindi talaga kayo compatible kaya hindi mo magampanan ang responsibilidad ng pagiging na pwede mong asawa. gampanan sa ibang tao. Tama. Kung talaga naman ang dami natin natututunan dito kay Attorney Barney. Okay. Ayan. Kanina po ay napag-usapan natin at naibigay ng maayos at klaro na explanation ni attorney ang annulment at ang declaration of nullity. Ngayon, alamin naman natin mga kaibigan kung ano ang proseso na kailangan nating gawin para naman ma-achieve natin kung ano yung gusto natin. So, attorney, itong hawak-hawak ko ngayon, desisyon, nako, mabigat-bigat ito. Paano, hindi ako, pero paano magkakaroon ng ganito ang nag-file na ng annulment or yung nag-file na ng declaration of nullity? Okay. So, ang gagawin natin, Josie, discuss natin ano ba yung proseso para ang isang kasal ay ma-annul o ma-declare na Null and void. null and void. No? So, for this discussion, parang magkapareho na lang yung ating gagawing treatment no sa annulment and declaration of nullity of marriage. So, nagsisimula ito lagi sa pagfa-file ng petition with the family court. No? So, ito ay ipapadala sa regional trial court kung saan nanirahan ng isa sa Mga mag-asawa. No? Kung sila naman ay wala na sa Pilipinas, kung saan sila nanirahan bago sila umalis ng Pilipinas. So, after natin na mapadala yan sa korte, no, at may file na yung petition, syempre magra-raffle na yan, ma-assign sa isang judge, iuutos na ng korte na i-notify yung kabilang party. So, kung ikaw ang nag-file ng petition, iuutos ng korte na padalan ng notification yung iyong asawa para masabihan siya na ikaw ay nag-file ng petition for annulment para mabigyan naman siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang side. So, susunod na step dyan, titignan ng public prosecutor kung meron bang collusion. Kasi hindi pwede na ang mag-asawa ay mag-a-agree na lang. O sige, mag-file tayo ng annulment ha. Pag nalaman ng korte na may ganun o nalaman ng Solicitor General, ang Solicitor General, iyan ang abogado ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga, di ba sabi ko sa iyo kanina, ang family is an institution. Kaya ito pinoprotektahan ng ating pamahalaan. Kaya naman pati ang abogado ng Republika ay tinitignan kung ano ang nangyayari sa isang annulment na case. So, pag nakita nila na wala namang collusion between the parties, isa-set na ang pre-trial. Pero pag may nakita sila na meron, Hindi nila i-grant ito. So, ibig sabihin nun, hindi mag-move yung iyong petition for annulment. Oo. So,
Kaya wala nga nung sinasabi na mutual agreement Oo, na annulment. Automatic i-deny yon. Ay, Oo. nako. Pagka medyo smooth pala yung takbo ng dalawang parties, mas delikado. Kasi hindi nga pwede na nag-agree kayo na Mm. ito ay na kayo ay magpapa-annul. Oo. Wala yun. So, magkakaroon na ngayon ito ng trial, and during the trial, magkasabit kayo ng evidence. So, halimbawa, kung ang iyong ebidensya ay psychological incapacity, then kailangan nating patunayan ito. No? Kung, ang kadalasan, merong ginagawang psychological evaluation. Maaring sa parehong mag-asawa o dun sa isa lamang. No? Depende yan sa naging sitwasyon nila. Kung ang grounds naman natin ay because of a bigamous marriage, o edi mas madali yan, ipapakita lang natin yung naunang marriage certificate. So, paano naman siya magpapakasal ulit kung kasal pa siya sa ibang tao? Kung ang dahilan naman natin ay underage, o edi ipapakita natin yung birth certificate. So, ganun ang mangyayari during the trial. So, kung makita naman ng judge na meron naman talagang basihan upang ideklara ang kasal bilang void o para ito ay ipa-annul, ika-grant ito ng korte. After mag-grant, yung kamukha nga nung pinakita mo, no, meron tayong decision na sinasabi ng judge na ang annulment ay granted hanggang sa magkaroon tayo ng entry of judgment o yung certificate of finality. No? Yung mag-asawa, kailangan pa rin nilang i-update yung kanilang registration sa civil registry. Kasi, after ng annulment, hindi naman malalaman ng NSO na ikaw ay annulled na pala. So, kailangan mong i-update yung iyong marriage certificate. So, magkakaroon tayo ngayon ng annotation sa marriage certificate at sasabihin na ito ay annulled na pursuant to the decision of the judge in branch number so and so. Ganun ang mangyayari. Kung meron naman kayong mga properties, kailangan nyo ring i-update yung records nyo sa Registry of Deeds kasi hindi na ito ngayon conjugal property dahil kayo ay hindi na mag-asawa. So, ganun ang sistema ng annulment sa Pilipinas. So, ngayon, we'll discuss ano ba yung mga common questions tungkol sa annulment. No? Lagi nilang tinatanong, attorney, saan ba pwede mag-file ng annulment? No? Ang annulment po ay pwede lang nating i-file sa Pilipinas. Kahit na kayo ay kinasal pa sa ibang bansa. Okay? Okay. Tanging korte lamang ng Pilipinas ang may jurisdiction sa isang annulment case. Okay? So, Kahit dito sa UAE sila kinasal, pagka gusto nilang magpa-annul, ang filing po nun, attorney, ay sa Pilipinas. yes, sa Pilipinas. But, pwede kang mag-file ng petition even if you are living abroad. So, halimbawa, ikaw ay nasa UAE. Mm-mm. Hindi mo naman kailangang umuwi ng Pilipinas para magsimula. Okay. Okay? Mm-mm. Kasi, pwede kang mag-sign ng petition dito sa ating embahada o sa ating consulate. At pag nag-sign ka ng petition sa ating consulate, ito ay ipapadala sa Pilipinas para masimula ang pag-file. So, hindi ka muna kailangang umuwi, Mm-mm. pero kakailanganin kang umuwi. Okay? Yun pala yung sinasabi niyo, attorney, na kakailanganin umuwi. May mga iba kasi na naririnig ako na parang yung mga iba, ewan ko kung totoong mga lawyers, nag-o-offer na no appearance, magagrant daw ang annulment. Ano po ba ang masasabi niyo tungkol sa mga ganitong klaseng mga kaso? No appearance, totoo po ba yun? Or kaya yung mga 3 months process? Ano po ba yung katotohanan doon? Kasi napakarami ang nabibiktima sa ating mga Pilipino dahil nga sa kagustuhan na mapawalang visa. So ngayon nakikinig na yun sila doon sa 3 months lang. Syempre ma-excite at biro mo 3 buwan. Or kaya no appearance, basta bayaran mo. Ano po ba ang maia-advise nyo naman sa mga kababayan natin kapag narinig nila yung mga ganong klaseng mga statement? Okay, mabuti Josie at natanong mo yan. Kasi, under the law, mandatory ang presence ng nag-file ng petition. Okay? Yung petitioner, hindi pwedeng hindi mag-a-appear sa korte. Ayan, Okay. malinaw. Maliwanag Malinaw, yun. oo. Ang kailangan mag-appear petitioner during the pre-trial conference at sa kanyang pagbibigay niya ng oral testimony. Ngayon,
ano yung mga sinasabi na no appearance? Maaring ang hindi nag-appear ay yung respondent. Di ba? Kasi ang magpa-file, halimbawa, ang nag-file ay ang wife. So, ang respondent ay ang husband. Pwedeng hindi mag-appear ang husband. Kasi hindi naman siya ang petitioner. Pero kung ang petitioner ay ang wife, kailangan niyang mag-appear. Pag hindi siya nag-appear, mali-dismiss ang kaso. Ganun ang sistema. Kung sinasabi ngayon nila na kung ang nag-file ng petition ay nasa abroad, kailangan niyang umuwi. Pero kung ang nag-file ng petition ay yung nasa Pilipinas, kahit hindi na umuwi, yung nasa abroad. Kasi ang mag-a-appear naman ay yung nasa Pilipinas. So, isa sa kanila ang mag-a-appear. At yung mag-a-appear, yun ang petitioner. Meron talagang appearance. Meron talagang appearance. So, susunod nga natin is, paano kung hindi ka makaka-appear? Dahil nga ikaw ay nasa abroad. Diba? Sabi ko nga, pwede kang pumirma ng iyong petition habang ikaw ay nasa ibang bansa. At pag na-schedule na ang iyong pre-trial, pwede namang sabihin sa judge na ikaw ay based abroad at kung pwedeng gawin na lahat ng mga proseso na habang ikaw ay nasa Pilipinas para hindi ka naman pa balik-balik, no? Kailangan lang nating sabihin dun sa petition natin na ikaw ay based abroad. So, isang beses ka na lang uuwi sa Pilipinas para sa iyong Lahat ng proseso. appearance. Oo, kasi na-schedule na natin yan. Okay? So, ang susunod natin is, may mga tanong din. Paano kung hindi ko makita yung akin ng asawa? Paano ko mag-file ng petition? So, di ba nabanggit natin kanina na pagkatapos ko mag-file ng petition, mag-uutos ang korte na i-notify yung respondent o yung other party. So, kung hindi naman natin alam kung saan ang kanyang address, kung nasaan na siya, iutos ng korte na tayo ay publish sa newspaper, no, na ikaw ay nagpa-file ng petition for annulment at ito ang iyong asawa. So, in effect, para na rin siyang na-notify. Kahit mabasa niya o hindi ang newspaper, na satisfy mo na yung requirement ng notification to the other party. So, magtutuloy-tuloy pa rin ang iyong petition for annulment. Ngayon, meron bang guarantee na ma-approve ang iyong petition for annulment? No? Walang guarantee. Hindi natin masasabi na ito ay ma-approve. Kasi nga, ito ay based sa iyong evidence na ipapakita sa korte. Hindi tayo pwedeng mag-fabricate lang ng dahilan. Sabi ko nga, di ba, yung pamilya, it's considered as a institution in the Philippines. So, hindi maaaring basta na lang natin to, ang isang kasal ay tapusin dahil lang sa kagustuhan natin kahit wala namang dahilan. May binigay na dahilan o grounds ang batas, kailangan yung masatisfy. So, kung may nagsasabi sa inyo na garantisado ito, medyo mag-isip tayo ng paulit-ulit, no? Lalo na kung sinasabi na walang appearance, di ba? Kaya 3 buwan lang. Kasi hindi natin masasabi na paano matatapos to ng 3 buwan. Kasi minimum na 10 beses ang hearing, no? Base sa schedule ng korte natin, maganda na kung kada buwan meron kang hearing. Kung kada buwan at lahat yun walang na-postpone, lahat yun natupad, 10 months. Pero hindi pa nga rin ganoon. Kung minsan inaabot ng 1 taon o mas mahaba pa. So, yun yung normal na process, yung regular na process. Ngayon, kung tayo ay hindi natin masusunod yung regular na process, baka hindi maging legal yung ating pagkuha ng annulment, no? Maaring, kung ito ay hindi legal, ibig sabihin nito, kasal ka pa rin. Sayang lang. Sayang lang, baka pag gagamitin mo na yung iyong annulment decree para magpakasal ka ulit, hindi mo rin magamit. Dahil sasabihin, kasal ka pa rin dun sa iyong unang... Napaniwala ka na totoo yung proseso. Yes. Sayang naman ang oras. Ganun lang ang sana maiwasan yung ganon, no? Ayan, attorney, napag-usapan po natin ang mga proseso ng annulment. At nasabi mo nga rin kanina na
walang katotohanan yung sinasabi kapag sinabi sa'yo na no appearance o kaya sa 3 buwan ay matatapos na ang iyong annulment. Hindi po, wala pong ano yun, guarantee po yun. At pag may sinabi sa'yo na okay lang, garantisado, maibibigay sa iyo ang annulment mo. Ano sabi nyo kanina, attorney? Mag-isip-isip na kayo. Ayan. Ngayon naman, ano naman ang stand ninyo? Ano naman ang tungkol naman sa divorce, attorney? Maaari ba tayo mag-file ng divorce na andito tayo sa UAE? Madami kasi dito sa UAE mga mag-aasawa. Dito na sila nagtatrabaho, matagal na sila dito, pero na-encounter nila ang problema sa pagsasama. Maaari ba sila mag-file ng divorce? Okay. Sige. So, Josie, kasi ganito ang sistema, no? Ang divorce ay hindi kinikilala sa Pilipinas. Actually, tanging Pilipinas lang at Vatican ang mga jurisdictions na walang divorce. Ang buong mundo may divorce. Bakit nga ba? Ganon. Oo, sabi ko nga kasi sa'yo, di ba, nung nagsimula tayo, family is a social institution in the Philippines. So hanggat maaari na wag nating mawasak ang pamilya, gagawin natin. No? Kaya nga very strict ang ating batas. So, dahil tayo ay Pilipino, tayo ay governed ng family laws of the Philippines kahit tayo ay nasa abroad. So, pero nangyayari talaga, no, na ang pag nagkahiwalay, ang isang asawa ay magkakaroon o made-develop sa ibang tao, no? But dito po sa UAE, alam naman natin, no, na hindi maaaring magsama ang hindi kasal. Pag kayo ay nagsama, ito ay criminal offense. Lalo na pag kayo ay nagkaroon ng anak. Nako, marami ng mga kababayan ngayon, mga nakikinig. Ulitin po natin yon. Hindi maaaring magsama sa iisang bubong ang hindi tunay na mag-asawa. At lalong mas nakakatakot kapag nagkaroon sila ng supreme. Tama, kasi aalamin sino ang ama o ang ina ng batang ito pag ito ay ipapa-register na. So, kung lalabas na hindi mag-asawa ang nanay at ang kanyang tatay, di ibig sabihin nun na violate ang batas dahil hindi nga pwedeng magsama ang hindi mag-asawa. So, in that case, no, ano ang remedy? Kung hindi ka naman annulled pa sa Pilipinas, di paano kayo magiging kasal? Diba? Kung talagang gusto nyong magsama dito sa UAE, ang talagang dapat nyong gawin, magpa-annul muna kayo sa Pilipinas at pag kayo ay annulled na, tsaka kayo magsama na mag-asawa dito sa UAE dahil magpapakasal na kayo, hindi ba? Pero hindi nga kayo pwede magpakasal kasi hindi ka annulled. Ang annulment nga may take some time, di ba? Matagal At hindi natin masasabi na ma-approve. So, paano ang gagawin nyo? So, ang kailangan mong gawin ngayon is maging legal ka dito sa UAE. Ulitin natin. Pag ikaw ay na-divorce dito sa UAE, pwede kang magpakasal na ulit dito sa UAE. Pero hindi ka pwede magpakasal sa Pilipinas dahil hindi naman kikilalanin ito ng Pilipinas. As far as the Philippines is concerned, ikaw ay kasal pa rin sa una mong asawa. Pero pag ikaw ay nagpakasal na muli dito sa UAE, legal kayo. Kahit kayo ay magkaanak, hindi ito i-consider na krimen. Kasi, yun ng korte ng Dubai ang nagsabi na ikaw ay divorced na. Kikilalanin ba itong divorce na ito na nag-grant kunwari sa UAE sa ibang bansa na kinikilala ang divorce? Yes, kikilalanin ito sa ibang bansa. Maliban nga lang, sabi ko, sa Pilipinas at sa Vatican. So, kung ikaw ay na-divorce sa UAE at balak mong magpakasal sa Amerika, sa Canada, o sa United Kingdom, kikilalanin ito. Ipapatranslate mo lang to ng English kasi written siya in Arabic. Mamaya papakita natin yung mga sample na documents, no? So, paano ba ang proseso ng pag-a-apply ng divorce sa UAE? No? So, magsisimula ito, magpaparegister kayo sa Moral and Family Guidance section ng Korte. So, kung ikaw ay taga Dubai, pupunta ka sa Dubai Courts. Kung ikaw ay sa sa Abu Dhabi Courts. So, tulad din sa Pilipinas, itatry din naman nilang kayo ay pagkasunduin. So, kaya meron muna tayong marriage counselor. No? So, kung kayo ay mapagkakasundo, di syempre, gawin natin na buo ulit ang inyong pamilya.
Pero kung hindi na kayo mapagkakasundo, no, despite yung efforts ng marriage counselor, i-endorse na ang inyong kaso sa judge. So, paano naman kung yung other party ay nasa labas ng UAE? Hindi naman siya kailangan pumunta dito, no? Papadalan siya ng notification ng korte. So, hihingi ng address niya sa Pilipinas at ipapadala doon. Kung hindi mo na rin naman alam kung nasaan siya, iutos ng korte dito sa UAE na mag-publish ka sa newspaper naman. Dito sa UAE, hindi sa Pilipinas, dito sa UAE. So, pag nag-publish ka na sa dyaryo, papakita yun sa judge yung proof ng publication at magsisimula na ang hearing. So, dito nga sa UAE, no, yung divorce kung parehong parties ay nandito, no, in 2 months tapos na. No, mabilis lang matapos, 2 buwan. Kaya nga halos guaranteed na magagrant ang divorce. Ngayon, kung wala naman yung other party, no, baka abutin tayo ng 4 na buwan, 6 na buwan. Kaya, mabilis pa rin. Malaki ang kaibahan sa annulment. Yes, kaya lang na-delay kasi nga may publication pa dahil wala dito yung other party, no? So, ganon ang sistema ng divorce. Yun nga lang, limited ang application. Hindi ito kikilalanin sa Pilipinas at sa Vatican. Attorney, kanina, nabanggit mo yung process ng annulment, declaration of nullity. Meron po ba, kasi di ba sabi mo nga, mahabang panahon ang kinakailangan para mag-grant at hindi pa sigurado iyon. Wala pang guarantee na talagang mag-grant itong annulment process na ito. Meron po bang paraan para mapabilis ang proseso ng paghihiwalay ng mag-asawa kung ang mag-asawa naman ay nasa labas ng Pilipinas? Okay. Ang magiging isang solusyon upang maging legal ang kanilang pagsasama tulad dito sa UAE kasi hindi pwedeng magsama ang dalawang taong hindi kasal. Ang pinakamabilis na solusyon ay mag-file tayo ng divorce. Kasi in 2 months, maaari nang mag-grant ang divorce decree at ito ang gagamitin mo upang ikaw ay magpakasal muli. Wow. But ang bilis. iyong susunod na kasal ay hindi pwedeng gawin sa Pilipinas o sa ating embahada o consulate dito sa UAE. Kung ikaw ay magpapakasal, ito ay dapat gawin sa korte o sa simbahan o di kaya sa labas ng UAE. Ang example, halimbawa, no, kung ang na-divorce ay babae, maaari siya magpakasal sa korte ng UAE. Sino ba ang kinakasal sa korte sa UAE? Ang pwede lang ikasal sa korte sa UAE ay yung mga Muslim na groom. So, kinakailangan ang kanyang asawang lalaki ay Muslim. Pag hindi Muslim ang kanyang asawa at ang kanyang asawa ay magiging pangalawang asawa ay Pilipino, hindi sila pwedeng magpakasal sa consulate kasi yan ay extension pa rin ng Pilipinas at hindi nila kikilalanin ng divorce. So, maaari siyang magpakasal sa simbahan. Okay? Kung ano man yung kanilang religion, doon sila pupunta sa simbahan nila. Papakita nila yung kanilang divorce decree sa halip na senomar. Ganun ang magiging sitwasyon nila. Kung ang nagpa-divorce naman ay yung lalaki, kung siya ay hindi Muslim, hindi din siya pwede magpakasal sa korte. So, siya ay magpapakasal sa simbahan o di kaya pwede silang lumabas ng UAE at sila ay magpakasal sa ibang bansa. Halimbawa, magpunta sila ng Amerika, magpunta sila ng Hong Kong o kung saan mga bansa nila gusto, ang ipakita nila doon ay ang kanilang divorce decree sa halip na senomar. Basta ang importante lang yung kanilang divorce decree ay ipa-authenticate nila at ipa-translate nila ng English para maintindihan kung saan bansa sila magpapakasal muli. Ngayon, kung ang papakasalan naman ay foreigner, di ba? Mas marami silang options. Kasi, example natin, no? Kung ang magpapakasal ka halimbawa sa isang Briton, so, ang ipapakita ninyo ay ang inyong
ah, divorce decree, no, authenticated, pwedeng yun ang isubmit nyo sa British Embassy. At ikakasal kayo sa Embahada embahada. nila. Sa embahada nila. Kung ang mapangasawa mo halimbawa ay Indian, Mm-mm. o edi doon kayo magpoproseso sa Indian Embassy, or di kaya pwede rin kayong pumunta sa bansa nila upang kayo ay magpakasal. So, yung proseso ng divorce, i-discuss natin yan sa susunod na mga slides. Ngayon naman, attorney, sa dami ng mga tanong na natanggap ng Tatak Pinoy tungkol sa issue ng annulment, ng marriage, yun na nga, declaration of nullity, kung ano-ano, nag-gather ngayon tayo sa mga katatak Pinoy natin. Ang tanong, may nagtanong na ilang beses po ba pwedeng mag-file ng annulment? Pwede ba ito kapag kunwari nag-file na deny, apply ulit after 1 year, 2 Okay. years? Ang annulment, isang beses lang natin to pwedeng i-apply, no? Particular dun sa iyong kasal. So, kung ang iyong annulment ay na-deny o na-dismiss, hindi ka na pwedeng mag-file muli. Kahit ibang grounds na ang iyong gagawin. Ay, Kasi- sad. Sabi ko nga, ang family ay isang institution, no? So, kung ikaw ay may paniniwala mo na ikaw ay may grounds para sa isang petition for annulment, at the first instance, kailangan ilagay mo na yan lahat. Okay? Hindi pwedeng trial and error. Ay, pag pumalpak itong grounds na to, ito naman yung susunod na grounds. Hindi pwede. So, the only way na lang para kayo ay maputol ang kasal is pag ang isa sa inyo ay pumanaw na. So talagang pag hindi na-grant yung annulment na yun, attorney, wala na talagang pag-asa? Oo, kasi ang mangyayari niyan, ano, pag ikaw ay nag-file ng annulment at halimbawa ito ay ang decision ng judge ay to deny the Mhm. petition, maaari mo naman itong i-apila. No? Apila ka Okay. sa Court of Mhm. Appeals. Kung hindi mo pa rin nagustuhan ang desisyon, maaari mo ulit itong i-apila sa Korte Suprema. Pero pag nagkaroon na ng final decision, hindi ka na pwede ulit mag-file ulit ng annulment based on another ground. Yun yung sinasabi nila. Kaya nga importante, pag kayo po ay magfa-file ng annulment, siguraduhin niyo po na yung inyong petition ay napag-aralan ng maigi. Kasi kapag may hindi tayong tamang nailagay sa petition na ito ay na-deny, baka mawala na po tayo ng, mamimiss na po natin yung chance natin o yung opportunity na maideklara ang isang marriage na sa ating paniniwala ay void or pwedeng maipa-annul. Oo, kaya maganda rin talaga na ang lawyer na kukunin ninyo ay talagang alam ang lahat ng bagay tungkol po sa annulment. Attorney, kanina, pinakita niyo sa slides, no, yung mga maaaring pwedeng maging rason sa annulment, at doon nga natin nalaman na ito palang psychological incapacity ay sakop ng nullity at hindi siya direkta na nakalagay sa annulment, no. Meron kasi ako kanina pa iniintay kasi ito yung karamihang na itatapon na tanong sa atin, no. Yung bang pambubugbog sa asawa o kaya yung malimit na nangyayari, lalo na dito sa UAE, yung pambababae o kaya panlalaki, hindi naman natin pwedeng sabihin na yung isa lang, no? So pareho yan, may pambababae, may panlalalaki. Bakit wala doon kanina sa mga naipakita ninyong mga grounds for annulment and declaration of nullity? Okay. Kasi Josie, no, yung mga nabanggit mo, yung tulad nung pambubugbog, pananakit, Mm-mm. o yung sexual infidelity, no, Mm-mm. pambabae or Mm-mm. lalaki, Mm-mm. yan ay mga grounds for legal separation. Oh. Ibig sabihin nito, kung ang iyong asawa ay nananakit o ng bababae, hindi ito grounds para putulin ang kasal. Ito ay grounds para kayo ay maghiwalay ng bahay na. So, attorney, hiwalay lang ng bahay. So, yun yung legal separation, hindi pa rin sila pwedeng magpakasal sa iba. Oo, hindi sila pwedeng magpakasal. Tanging annulment lang o declaration of nullity ang magbibigay sa kanila ng capacity to remarry. Pero,
Kasi paano yun hindi na talaga magkasundo ng bubugbog or ng lalaki ng babae yung yung partner nila, 'di ba? So may tendency na hindi na talaga sila magkasundong mag-asawa pa. Pwede ba itong may pag-asa pa ba na magagamit ito kung sakasakali na mag-apply sila ng annulment? Pwede bang magamit 'yon? Okay. Nabanggit natin kanina, no, na isa sa grounds ay ang psychological incapacity. Mm. Ngayon, ang psychological incapacity, meron siyang mga tinatawag natin na manifestation. Mm. So, maaaring yung kanyang pananakit o yung kanyang pambababae, yan ay manifestation ng psychological incapacity na existing during the time of the marriage. Mm. So, kung mapapatunayan natin yon na siya ay psychologically incapacitated at ngayon na lang lumalabas yung mga manifestation tulad ng pangbababae niya at pambubugbog, ito ay maaaring ma-appreciate bilang psychological incapacity and therefore mapapawalang visa ang kanilang kasal. Pwedeng ituloy nila dun sa filing ng annulment. Okay. Paano naman attorney, may mga tanong na hindi na nila nakita na matagal na panahon ang mga nahiwalay sila sa asawa, pero hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-file ng proseso ng annulment or ng declaration of nullity, pero talagang naghiwalay ng matagal na panahon. Ano po ba yung maaari nilang gawin pa para talagang legally ay maghiwalay na talaga sila? Okay. Yung hindi nila pagsasama ng matagal na panahon, hindi ito grounds for annulment or declaration of nullity. Maaaring yung ibang mga nagtatanong sa atin, ang ibig nilang sabihin ay wala na silang communication dun sa kanilang Oo. asawa. Mm-mm. No? Ang sinasabi kasi sa batas is kung ikaw ay may paniniwala, no, pang well-founded belief na yung iyong asawa ay pumanaw na, Mm-mm. maaari ka nang mag-asawang muli. Mm-mm. Kasi, di ba, ang batas natin sinasabi na pag ang isa sa mag-asawa, no, ay pumanaw na, maaari na ulit magpakasal yung surviving spouse. So, paano kung hindi mo naman alam kung buhay pa o patay na yung iyong asawa? So, ang sabi sa batas natin, kung mahigit sa 4 na taon na, no, at hindi mo naman nakokontak na yung iyong asawa, but you have made the effort to find out, no, pinuntahan mo siya sa pamilya nila, kahit yung pamilya niya hindi alam kung nasaan na siya, lahat ng effort para ma-verify kung nasaan ng iyong asawa ay ginawa mo na, maaari kang magpetisyon sa korte ng tinatawag natin na presumptive death. Meaning, ipe-presume na yung iyong asawa ay pumanaw na at mag-i-issue yan ng death certificate at dahil siya ay pumanaw na nga, pwede ka na ulit pakasal ulit. Magagamit mo yung death certificate niya. No? So, kung yung asawa mo naman halimbawa ay naging involved sa isang sakuna, no? Halimbawa may lumubog na barko o siya ay nagpunta sa isang war zone, maaaring yung panahon na siya ay nawawala ay magiging 2 taon na lamang. Pero, no, kahit ito ay 4 na taon o 2 taon, pag muling lumitaw yung iyong unang asawa, yung iyong pangalawang asawa ay mapapawalang Visa. Yung iyong pangalawang kasal ay mapapawalang visa. Masaya na no? Nalungkot pa ulit kung gano'n ang mangyayari. Kung Pero lumitaw. hindi natin masasabi kasi maaaring baka mas mahal mo yung una mong asawa, hindi ba? Pwede, oo. So napakarami po na didiscover natin dito sa usapan namin ni Attorney Barney, no? Yung mga bagay-bagay na sa kaalaman natin ay matagal sa utak natin mali pala. Yung pag-iintindi namin, Attorney Barney. Nabigyan mo ng linaw, kaya maraming salamat. Magtuloy po tayo sa ating question and answer portion dito sa tungkol sa kasalan, no? Ito po bang divorce na sinasabi dito sa atin, kung dito po kayo, kikilalanin po ito sa mga bansa na may divorce. Kung nabigyan ka ng divorce dito, so kilala siya. Yes, kikilalanin siya sa buong mundo kasi lahat naman ng bansa ay kumikilala ng divorce.
maliban na nga lang sa ating sariling bansa, sa Pilipinas o sa Vatican. So, kahit saang bansa, pwede mong ipakita ang divorce decree at magkakaroon ka ng capacity to remarry. Ang mangyayari nga lang, yung iyong kasal na pangalawa ay hindi kikilalanin sa Pilipinas. As far as the Philippines is concerned, ang asawa mo pa rin ay yung una mong asawa. Pwede ka bang hulihin kapag kunwari umuwi ka, hindi ka na anal, pero nakapag-divorce kayo, pagtapak mo ba ng Pilipinas, maaari ka bang hulihin doon? Dahil parang dalawa ang ang asawa mo. Okay. Yung kasing pagkakaroon ng pangalawang kasal habang ang unang mong kasal ay valid pa, iyan ay criminal offense. Ang criminal offense kasi ay jurisdictional in nature, no? So, kung ang pangalawang kasal ay nangyari outside of the Philippines, hindi ito pwedeng itry o magkaroon ng criminal judgment sa Pilipinas pagkat ang yung element nga ng second marriage ay naganap sa labas ng Pilipinas. So, hindi ka pwedeng i-charge So, criminally. safe. Okay, sa mga, marami kasi nagtatanong, nagpakasal sila, nag-divorce, nagpakasal, pero hindi pa kasi sila annulled doon sa asawa nila na nasa Pilipinas. Kaya yun, mga kababayan, kung ito po yung sitwasyon ninyo, napakinggan nyo naman kung ano yung sagot ni Attorney Barney. Safe naman po pala at hindi ka basta-basta dadamputin doon sa Pilipinas. Yes, kasi nga, Mm-mm. wala namang krimen na nangyari sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Dahil yung Sa yung labas namang na. kasal sa labas ng Pilipinas ay valid because kinikilala nung jurisdiction na nagkasal sa inyo na ikaw ay may capacity to remarry because of the divorce decree that you have previously secured. Salamat po, Attorney. Meron naman pong nagtanong sa atin sa Tatak Pinoy, no? Si may bahay, si Mrs. ay nasa Pilipinas. Ngayon, nalaman niya na si Mr. dito sa UAE ay may kinakasama na. At nakita niya yon nung sila daw ay nagsa-Skype ni Mr. At umamin naman itong si Mr. So nagkaroon siya ng pagkakataon na makalikom ng mga snapshots doon sa Skype, no? Pagkatapos gusto niya ngayon na mag-file ng hiwalayan kay Mr. Ano po ba yung dapat niyang gawin? Nasa Pilipinas po siya. Pwede po ba siya makapag-file ng anything, ng annulment process, na ang gamit lamang niya ay yung mga ebidensya na meron siyang nalikom na ng babae nga itong si Mr. dito? Well, definitely, meron siyang course of action na maaaring gawin. Ngunit hindi ito agad annulment. Kasi kung ang nabanggit lang ay infidelity o pambababae, ito ay grounds for legal separation. Pero kung pag-aaralan natin to at mapapakita na yung kanyang pambababae na nangyari dito sa UAE ay manifestation ng kanyang psychological incapacity, then maaari itong maging basihan para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Okay. So yung mga may kasong ganon, po pwede nating sabihin na i-keep lang nila yung mga ebidensya na meron sila, and eventually po pwede nilang magamit din yun. Yes, no? Yung mga ganitong ebidensya, dapat itong ikonsulta together with their lawyer at kung dun sa psychiatrist na aaral ng kanilang sitwasyon para malaman natin at maipresent natin sa korte yung mga ebidensya para mapatunayan natin na meron nga talagang grounds para sa annulment or declaration of nullity of marriage. Yan. Kasi maraming mga nangyayaring ganyan na mga nahihiwalay sa pamilya at talagang eventually dito po ay nakakakita ng kaligayahan nila sa buhay sa ibang partner, no? Attorney, paano naman po yung mga asawa ay ibang lahi? Meron akong tanong na natanggap, no, sa Tatak Pinoy din, na siya ay nagpakasal, siya ay Pilipina, nagpakasal siya sa ibang lahi, hindi naman niya na-file sa ating konsulado ang kanilang kasal. Ano po ba, kasal po ba talaga sila, no, sa ano na yun? Or kailangan talagang i-file kapag katapos ng kasal, kaagad-agad na i-file sa sarili-sariling embahada? Okay. Kasi kung ang isang kasal ay nangyari sa labas ng Pilipinas, kailangan itong irehistro sa pinakamalapit na embahada natin, no? Upang ito ay maging recognized in the Philippines. Kasi hanggat hindi nila ito pinaparehistro, ang records pa rin sa Pilipinas ay siya ay single. Oh. Okay, so kailangan niya itong
recognized sa Pilipinas, lalo na kung sila ay magkakaroon ng anak, no? Kasi ang kanilang anak ay baka maging illegitimate kasi lumalabas na siya ay nanganak nang hindi Single, siya kasal. kasal. Okay. Yung mga iba naman po na magpo-file ng divorce, ang mga asawa ay ibang lahi. Kikilalanin po ba ito Okay. sa atin? Meron kasi tayong tinatawag na yung divorce, no, na being recognized sa Pilipinas. Kasi 'di ba kanina sinasabi natin hindi kinikilala ang divorce sa Pilipinas. Actually, yun ay ang general rule. Ano ang exemption? Ang exemption is kung ang divorce ay na-secure ng foreign spouse. Oh. Okay, so ibig sabihin, kung ang isang Pilipino at foreigner ay nagpakasal at eventually yung foreigner ay nag-secure ng divorce sa kanyang bansa kasi hindi naman siya makakapag-secure sa Sa Pilipinas, atin. no? So, yung divorce na sinecure ng foreigner sa ibang bansa ay kikilalanin sa Pilipinas. Kasi unfair naman dun sa Pilipino. Yung kanyang foreigner na asawa pwede nang magpakasal ulit. Siya Pero hindi. kung siya, sasabihin pa rin ng Pilipinas, ikaw ay kasal pa rin dun sa foreigner, unfair naman yon dahil may iba ng asawa yung kanyang foreigner na asawa. So, in that case, ang tawag nito, ang kanyang gagawin sa Pilipinas ay recognition of foreign divorce. So, i-apply ito sa regional trial court and then papakita niya yung authenticated copy ng divorce certificate and masisimula na yung petition. Ang importante dito, ang nag-file ng divorce ay yung foreigner. Kapag ang nag-file ng petition ay yung Filipino against dun sa kanyang foreigner na husband o wife, hindi ito kikilalanin ng Pilipinas. Kasi in the first place, alam mo naman na walang divorce sa Pilipinas at ikaw ay Pilipino, bakit ka nag-file ng divorce? So, kahit pa paano may exemption naman tayo doon sa area na yon. Yes. Pag hindi naman ikaw na bilang Pilipino ang nag-file, kikilalanin naman sa atin. Yun. So, hindi naman sobrang close ang batas natin tungkol doon. Attorney, yun naman pong marami kaming natatanggap at nagtatanong, problemado sila, lalo na yung mga kababaihan, pag ikaw nga naman ay kinasal, papalitan ng apelyido sa passport, sa pasaporte natin. Ngayon, naghiwalay. Yung iba naman nag-grant ang annulment. Paano po ba ang proseso? Mapapalitan po ba? Maibabalik po ba sila doon sa kanilang maiden name? Siguro maganda simulan natin na pag ang babae ba ay nagpakasal, kailangan niya bang sundin ang apelyido ng kanyang asawa? Hindi ito mandatory. Maaari mong i-retain ang iyong apelyido sa iyong passport kahit ikaw ay kasal na. Kapag kinuha mo na ang apelyido ng iyong asawa, hindi mo na pwede itong alisin. So, once na you have decided to use the surname of your husband, hindi na pwedeng bumalik dun sa iyong dating apelyido. Pero kung kinasal ka na at ginamit mo pa rin yung iyong apelyido nung ikaw ay dalaga, walang problema doon. So, dun sa tanong mo, na paano kung kayo ay na-annul na? So, kung kayo ay annulled na, maaari mo nang ibalik yung iyong apelyido dun sa iyong maiden name o yung iyong apelyido nung ikaw ay dalaga. Ang kailangan mo lang ipakita sa DFA ay yung kopya ng iyong annulment yung annulment decree mo o yung desisyon ng korte na nagpapatunay na ikaw ay annulled na. Paano naman po dun sa mga divorce? Maaari din ba katulad ng annulment, pwede mo maibalik basta maipakita mo ang certificate na annulled ka na, yun po bang divorce ay pareho din? Okay. Mababalik din ang apelyido? Kapag divorce, yan ay hindi tulad ng annulment na babalik ka na sa iyong dating apelyido. Sapagkat ang divorce ay hindi naman kinikilala sa Pilipinas. So, pag ikaw ay mag-renew, halimbawa ikaw ay mag-renew na ng iyong passport at sasabihin mo sa DFA na ibalik na sa iyong apelyido pagkadalaga, pag ang pinakita mo ay divorce decree, ito ay i-refuse ng
DFA. So, yung iba naman, no, na ang naging asawa nila ay foreigner. Halimbawa, ang iyong napangasawa ay Amerikano at kayo ay tumira na sa Amerika at ikaw ay nag-apply na ng American citizenship, dun sa iyong American passport ay maaari mo nang gamitin yung apelido ng iyong American husband. Okay. So, kung divorcee ka, hindi kikilalanin sa atin, pero kung sa ibang bansa ka naman tumira, may pag-asa kapag ka nag-apply ka na ng citizenship ng bansang yun. Kasi yung bansa na pinag-applyan mo ng citizenship, kinikilala ka nila bilang asawa ng iyong pangalawa ng asawa. Kapag ka namatay na po yung partner at gusto mong ibalik sa apelyido mo, oo, may pag-asa ba? Death certificate ang ipapakita natin. I-recognize ng Oo. DFA. Parang kamukha rin yan ng ikaw ay magpapakasal muli kung ang iyong asawa ay pumanaw na. So, ang ipapakita mo sa halip na senomar o annulment decree ay yung death certificate ng iyong dating asawa. Ayan, malinaw po sa mga kababaihan na nagtatanong tungkol sa apelyido sa pasaporte. May mga proseso po tayong sinusunod dito. At hindi ho basta-basta na maibabalik natin ang ating apelyido doon sa apelyido natin nung tayo'y dalaga pa. Sinasabi naman ni attorney kanina, hindi po mandatory na kapag kayo ay kasal na, gagamitin nyo po ang apelyido ng asawa nyo sa pasaporte ninyo. Depende na yun sa usapan ninyong mag-asawa. Pagka nagka-problema, yun nga, mahihirapan pong maibalik doon sa apelyido natin nung dalaga tayo. Pero may mga paraan. Certificate of annulment, or kaya pag pumanaw naman ay death certificate nung pumanaw na asawa. O kaya kapag mag-aasawa kayo ng taga-ibang bansa, kapag ka na-acquire nyo ang citizenship doon sa bansang yon, pwede nyo rin palitan ang apelyido ninyo. Tama po ba, attorney? Yes, because yung passport mo ay hindi na issued ng Pilipinas, kundi issued na nung bago mong citizenship. Ayan. So, wag na po kayo malilito. Sundin lang po natin, alamin lang po natin ang mga kailangan natin gawin kay Attorney Barney Almazar. Kay Attorney, nabanggit niyo po kanina, no, doon sa mga naunang diskusyon natin, na kung ikaw ay nasa ibang bansa, kunwari, nasa UAE, at gusto nyo mag-file ng annulment sa partner ninyo, maaari kayo magsimula ng proseso dito at hindi nyo naman kailangan na agad-agad ay umuwi sa Pilipinas. Meron kayong sinasabi kanina na may pipirmahan siya dito sa konsulado or sa embahada natin. Ano po bang dokumento yun, Okay. attorney? Tama ka, Josie, no? Hindi naman talaga agaran na pag naisipan mo mag-file ng petition for annulment, dapat ka na agad umuwi sa Pilipinas. Kasi maaari mo naman itong simulan dito sa UAE. Umuwi ka na lang sa Pilipinas pag meron ka ng schedule upang mag-appear sa korte. So, ito, magpapakita tayo ng sample, ano? Ito ang tinatawag natin na petition na napirmahan na sa ating embahada, no? So, ito ay petition for annulment at gagawin to ng abogado mo sa Pilipinas at ipapadala sa iyo dito. Pag napadala sa iyo dito, pipirmahan mo ang petition at after mong mapirmahan to, mag-i-issue ang konsulado na ito ay pinirmahan mo sa harap ng isang consul at malalagyan nila to ng red ribbon. Ito na ngayon ang ipapadala mo sa abogado mo sa Pilipinas para ma-file na ang petition for annulment. Para masimula na yung proseso. Okay. Ano pa po ba ang mga dokumento na maaari natin maipakita sa ating mga viewers dun sa mga kinakailangan sa proseso po ng annulment? Or Sa proseso ng annulment, ang kailangan lamang nila talaga dyan ay maipakita yung kopya ng kanilang marriage certificate. Kasi nandun na lahat ng detalye, sino ang iyong asawa, kailan kayo kinasal. So, yun ang major evidentiary requirement na ipapakita nyo sa korte. Ngayon, kung pupunta naman tayo dun sa magpa-file sila ng divorce dito sa UAE, ang primary document na kakailanganin ay ang kanilang, ganun din, yung kanilang marriage certificate. No? Itong marriage certificate ito, kaya ito kulay blue, tinakpan lang natin yung pangalan ng mga parties. No? But either annulment o divorce, ito ang dokumentong kakailanganin. Kung ang ipa-file ninyo ay annulment, kopya lamang from NSO ang kailangan. Kasi ito naman ay in-issue na sa Pilipinas. Pero kung ang gagawin natin ay application for divorce, ang kailangan natin ay ang NSO copy
tulad nito. At ang NSO copy na ito ay ipapadala natin sa Department of Foreign Affairs. Ito yung tinatawag natin na Red Ribbon. So, gagawan ito ng Red Ribbon ng DFA, at pagkatapos naman sa DFA, ito ay ipapadala mo ngayon sa, kung ang iyong application ng divorce ay dito sa UAE, dadalhin mo ito sa UAE Embassy sa Pilipinas para lagyan nila ng stamp. At pagdating naman sa UAE Embassy sa Pilipinas, pag natapos na, ipapadala yun dito sa UAE at papatatakan mo naman sa ating konsulado. So sa ating consulate, talagyan nila yan ng kanilang stamp to prove na ang dokumentong ito ay authentic. After naman ng ating konsulado, dadalhin mo na to sa MOFA o yung Ministry of Foreign Affairs. Ito na yung huling stamp na ilalagay nila. No? So, nasa likod yan nung ating DFA Authentication Certificate. So, pag meron ka na nito, ready na tayong mag-proseso ng dokumento mo sa Dubai Courts, no? Kung ikaw ay taga Dubai. Pero, bago tanggapin niya ng Dubai Courts, kailangan ito ay translated in Arabic. So, magpapagawa ka ng Arabic translation ng iyong mga dokumento. So, ang importante lang, pag ito ay na-translate na ng Arabic, ipapadala to sa Ministry of Justice. Ito ang stamp ng Ministry of Justice. Bago ito tanggapin sa korte, kailangan may stamp siya ng Ministry of Justice. Pag meron na siyang stamp ng Ministry of Justice, yung iyong abogado sa Dubai ay magsisimula na ng application for divorce. So, syempre, mag-i-issue ka ng power of attorney para dun sa iyong abogado. At pag yan ay natapos na, no, after 2 months, ikaw ay magkakaroon na ng divorce certificate. Ayan, no, yung divorce certificate, no, ito ay ito yung tinatawag nga nila na outline ng gold, no, ang iyong divorce certificate. So, ito ngayon ang ipapakita mo sa korte o sa embahada ng ibang bansa kung balak mong kasal. No? So, syempre, ito, ita-translate mo din ng English at ipapa-authenticate mo. Depende kung saang bansa ka magpapakasal. Ayan. I'm sure na yung mga nakikinig ngayon, nagsusulat ng 1, 2, 3, kung ano yung mga dapat nilang kunin, dalhin, ipapa-authenticate, para matuloy ang proseso kung gusto magpa-annul, gusto mag-file ng divorce. Ayan, Yes. attorney. Ano po ba ang mapapayo pa nila sa mga kababayan natin? Siyempre, katulad nga na sinabi nyo kanina, ang kasal sa Pilipinas ay isang institusyon at kung maaari nga lamang, ay huwag natin itong basagin. Diba? Ano naman po ang maipapayo ninyo? Yung iba kasi parang very quick lang mag-desisyon. Ayoko na, ayaw na namin, maghiwalay na tayo. Ano po ba bilang attorney? Ang mapapayo ko po sa ating mga OFW dito po sa UAE, kung kayo po ay umalis sa Pilipinas at kayo ay pamilyado, alalahanin po natin na saklaw pa rin po tayo ng batas sa Pilipinas at meron po kayong obligasyon sa inyong pamilya na naiwan sa Pilipinas. Kung sakali man po no, na may mga pangyayari na kayo ay kailangan ng magkahiwalay, gawin po natin ito ng naaayon sa batas. Meron po tayong remedy ng annulment sa Pilipinas. Meron din po tayong option na magpa-divorce dito sa UAE. Lalo na po na kayo ay nasa ibang bansa, kailangan nyo rin pong sundin ang batas ng inyong host country. At dito po sa UAE, illegal po ang magsama ang hindi kasal. Lalo na po ang pagkakaroon ng anak kung kayo ay hindi kasal. So, para maiwasan po ang pagkakaroon ng problemang legal, sundin po natin ang batas dito sa ating host country. And then eventually po, mas maganda kung pati ang batas sa Pilipinas ay maiayos natin. But for the meantime, syempre, ang gusto natin, parehong batas na susunod. But kung tayo ay kailangan munang maging practical o pumili, unahin muna nating sundin ang batas dito sa UAE dahil tayo po ay nandito. And eventually, ayusin din po natin yung ating mga commitment sa Pilipinas. Attorney, dito kasi sa UAE, marami na rin tayong mga kaibigan na mga mag-aasawa, dito na pareho mga nagtatrabaho. Pero marami rin mga kaso, mga cases, na
si babae, nahuli si mister na may kalaguyo, or si mister naman, nahuli si misis na may iba, ano po ba yung consequences na maaaring mangyari sa kanila? Okay. No, dahil dito yan naganap sa UAE, ang nag-a-apply natin na batas will be the criminal laws of UAE. Mm. And according sa criminal code, ang consensual sex ay punishable by imprisonment. So, maaari silang makulong. Pag yan ay napatunayan sa korte o sila ay nahuli in act no, ng kanilang asawa at nagpatawag ng police, magkakaroon ng investigation, parehong yung guilty na spouse at yung kanyang partner ay mapapatawa ng parusa dito sa UAE. May deportation po ba? After because this is a crime against honor, ito ay may karampatang parusa ng deportation. Ayan, malinaw po yan. Kasi marami nagtatanong sa atin tungkol doon dahil madaming mga pangyayari din hindi maganda na nakakalungkot lamang. Kung kailangan po bang mag-present ng ebidensya ang party na nag-file ng reklamo? Yes, no? Meron tayong mga evidence na kailangang para mapatunayan ang krimen. Kadalasan yan, ang pulis ay gumagawa rin ng kanilang sariling investigasyon. Kung nahuli ang partners, yung taong na may asawa at yung dalawang tao na hindi naman kasal, gumagawa ng DNA test, no? So sila ay isa subject sa medical examination at pag may nakita na evidence ng sila ay nagtalik, ito ay ang isang matibay na ebidensya laban sa kanila. Yun po bang mga text na nakita ni Mrs. o ni Mr. na may I love you, I miss you, may picture, pwede rin po bang gamitin yon? Mga text na mahahaba na nagpapatunay na sila ay may relasyon, pwede rin po ba nilang yun? Magamit? Ito ay magagamit pero hindi tayo magkakaroon ng conviction just based on text messages. Emails. So, maaaring ito ay i-consider for the totality of evidence. Pero ang simpleng text message ay hindi sufficiente upang kasi ang kailangan nating patunayan dito ay nagkaroon ng sexual activity. Ayan. So, maraming salamat po doon. Ayan. Attorney Mary naman akong parang additional lang naman to kasi itong itatanong ko naman ay walang koneksyon doon sa kasalan, hiwalayan, kung ano yung topic natin. Pero, very applicable na marinig nila sa isang abogado na katulad ninyo kung ano yung consequences. Ito po ay yung mga nagsasama dito. Napakadami kasi natin mga kababayan na nagsasama sa iisang bubong. No, mga magbo-boyfriend, girlfriend pa lamang sila, hindi pa sila kasal, pero andito po, nagsasama po sila sa iisang bubong dito sa UAE at nakakatakot na baka mahuli. Ano po ba ang maipapayo naman ninyo para naman kahit papaano baka pag narinig nila ang iyong boses makapag-isip-isip naman sila? Okay. Ang pag-live-in o yung pagsasama ng dalawang taong hindi naman kasal ay illegal dito sa UAE. So, kayo ay nagre-risk na mahuli. Lalo na kung ang inyong partner ay mabubuntis sapagkat pag kayo ay nabuntis at kayo ay nanganak dito sa UAE, hindi nyo po marerehistro ang birth certificate ng inyong anak kung wala kayong marriage certificate. At kung wala rin kayong mapresentang marriage certificate, kayo rin po ay huhulihin ng pulis sapagkat hindi naman kayo pwedeng magkaroon ng anak ng walang pagtatalik na nangyari sa pagitan ninyong dalawa. So, it's very risky po. Ngayon, kung kayo po ay buntis, mas mabuti po na kayo ay manganak na lamang sa labas ng bansa. Maaring hindi nalalaman ng karamihan sa ating mga kababayan, ngunit ang mga ospital po ay under instructions po na mag-report ng mga kahina-hinalang panganganak, no? For example po, kahit kayo po ay magpakita ng inyong marriage certificate, bibilangin po nila ang pagitan ng inyong kasal at ng inyong panganganak. So kung less than 9 months po at kayo ay nanganak after nyong magpakasal,
ang presumption po nun ay may nangyaring pagtatalik bago kayo ikasal, kung hindi naman premature ang inyong anak. So, pati ganun pong mga instances, yun po ay napaparusahan. Okay. So, attorney, ang mga ospital pala ay inuobliga ng gobyerno na mag-report. So, wag sila masyado magpakasigurado na porket may hawak-hawak na dokumento na sila'y kasal, kung sila naman po pala ay ikinasal na sabihin natin 3 buwan na ang tiyan, 4 na buwan na ang tiyan, makakasigurado sila na walang mangyayari sa Yes, kanila. dahil yan ay tinitignan din nila yung mga date of Mm. marriage at date of birth. Ngayon, may mga instances din kami no na kasal naman yung buntis. Mm-mm. Okay, pero iba naman ang tatay Mm-mm. ng bata. Mm-mm. So, kung ang asawa, ng lalaki, ay nasa labas ng Pilipinas Mm-mm. at ikaw ay nanganak sa UAE, so titignan nila, kailan ka ba huling lumabas ng bansa? So, if within 9 months, ikaw ay lumabas ng bansa, so maaari mong i-claim na magkasama kayo ng iyong asawa. O kung di naman kaya, yung asawa mo ay nagpunta ng Dito. UAE. Mm-mm. 9 months ago, no, nung Mm-mm. ikaw ay nanganak. Pero kung lumalabas na wala namang kayong contact ng iyong asawa, di ibig sabihin nito, hindi asawa, yung iyong asawa ang ama ng iyong anak. Pwede ka ring mahuli. Ngayon, paano naman kung yung asawa mo ay nandito din? Mm-mm. So, kung pareho kayong nandito at ikaw ay nabuntis at nanganak, wala yung problema. Pero, kung ang tatay ay hindi talaga yung iyong asawa, Mm-mm. well, as long as aakuin niya ng iyong asawa, hindi ka magkakaroon ng problema. Ang nagkakaroon ng problema if paano kung yung totoong ama ay maghabol. So, yan ang nagiging simula ng problema. Para sa ating mga Pilipino, importante ang pamilya. So, laging sinasabi ko sa mga taong nagkukonsulta sa akin na kung kayo ay nagbabalak na maghiwalay, hindi lang naman kayong mag-asawa ang involved dito, no? Isipin nyo rin yung inyong mga anak at yung iba pang kasama nyo, no, sa inyong yung inyong pang mga mahal sa buhay. But at the end of the day, tayo ay nakikipagrelasyon, no, para tayo ay maging masaya at para makita natin yung kabuluhan ng ating buhay. So, kung hindi talaga natin na magagawang maging mamuhay bilang isang pamilya in its real sense, hindi naman ibig sabihin na tayo ay kung kayo ay maghihiwalay, na kayo ay failure, no? Marami rin naman kaming mga naging kliyente no, na mas naging maganda ang kanilang buhay kahit sila ay may sarili-sarili ng pamilya, ay mas naging masaya sila at parang mas naging magkaibigan pa nga sila, no, despite the fact na meron na silang sariling pamilya. At hindi naman din ibig sabihin nito na papapabayaan na ang inyong mga anak. So, ang open communication naman dyan ang key, no? So, kahit kayo ay magkahiwalay na, kung ito naman ay ma-explain ninyong mabuti sa inyong anak at hindi naman ibig sabihin na mawawala na kayo sa buhay ng inyong mga anak. Of course, ang ideal talaga ay magkakasama kayo, pero hindi naman din siguro maganda na magkakasama nga kayo, gabi-gabi naman yung anak nyo ay nakikitang kayo ay nag-aaway, nagsasakitan, parang anong values ang maituturo natin sa ating mga anak kung ang tingin nila ay ganito pala ang pamilya, araw-araw, gabi-gabi ay nagsisigawan. So, again, iba-iba ang options natin, ano? Ang batas natin ay nagbigay ng rules and makikita natin kung ano ba yung mag-a-apply sa atin. So, iba-iba rin ang ating sitwasyon, iba-iba rin yung ating magiging options sa ating family life. Yan, maraming salamat, attorney, no? Doon naman po sa mga OFW, ng mga kababayan natin na bago pumunta dito sa UAE, dito na lang sa UAE, bago pumunta ng UAE, ang goal ay para sa pamilya. Pero nung nandito na sa UAE, ang goal ay naiba. Okay. No, nabanggit mo yan, Josie, papakita ko lang, no? Meron akong ginawang libro. It's called The Essential OFW Guide to UAE. Dito natatakal natin, katulad nung last time, nag-usap tayo tungkol sa credit cards and bank loans. Nandito yon. Tungkol sa immigration, nandito rin yon. Nandito rin yung tungkol sa divorce at
annulment, no? So, sabi ko nga dito sa libro na to, diniscuss natin yung difference ng divorce at ng annulment, no? So, marami kasi nagsasabi na ikaw ay nag-abroad para guminhawa ang iyong pamilya, no? Pero hindi para magkaroon ng ibang pamilya, no? So, sana maging focus tayo dun sa ano ba talaga ang dahilan natin, ano? Upang tayo ay, dahil tayo ay nag-abroad. Oo. But then, going back din naman, kung talagang ginawa na natin ang lahat, no? At talagang, kumbaga nga hindi na talaga compatible sa isa't isa, bilang OFW sa UAE, dapat mong alamin ano ba ang iyong options, hindi ba? Gusto mo ba na makulong na lang sa isang relasyon o sitwasyon na hindi ka na masaya kung alam mo naman na ikaw ay maaaring sumaya pa. So, pag-aralan lang natin para naman tama ang gagawin nating desisyon. Ayan. So, sa mga kababayan natin, meron pong libro. Meron ako nito, meron din ito si Rico Cardoniga. Lagi niyang binabasa. Hindi ko nga alam kung bakit Pero ito po ang Essential OFW Guide to UAE. Ginawa po talaga ito ni Attorney Barney para po sa atin dito sa Filipino community. Para naman magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay-bagay dito. Pwede ka na nga Dr. Love, Attorney Barney, kasi nakikita ko dito pero ayoko na lang siyang basahin, no? Pero napakaganda ng mga payo na binigay niyo dito. At ang segment natin ngayong gabi ay punong-puno siya ng laman. Katulad nga nasabi ko kanina sa intro, makulay, mahiwaga, punong-puno ng laman. Minsan hindi mo naiintindihan, minsan naman ay isang click lang, napakabilis, parang naintindihan mo na kaagad. Pero ang totoo nun, napakaraming sangay-sangay po ang diskusyon natin ngayong gabi tungkol sa nadamay na nga rin ng pagmamahalan, tungkol sa kasalan, tungkol sa paghihiwalay. Kanina nga doon sa slide, nakita ko yung slide ni Attorney Barney na I love you no more. Paano nga daw yun? Anong gagawin kung wala ng pagmamahal? Pero, idinidiin din natin kanina sa ating diskusyon na ang pamilya sa bansa kung nasaan tayo ay kasapi, ang pamilya ay isang institusyon. At kung maaari lamang, ay hindi po natin ito basta-basta na mawasak. Kaya, yung choices, no, attorney, katulad na sabi mo kanina, kanya-kanya. Dahil ang sitwasyon ng mga tao ay iba-iba at hindi natin pwedeng ikumpara ang buhay natin sa buhay ng kapitbahay natin. So, nasa atin na lang to. Ang mahalaga ay ang kaligayahan. Di po ba, attorney? Ang happiness mo. Ayan, maraming salamat po. Ito po ulit si Josie ng Tatak Pinoy. Alam ko marami pong nanonood ngayon at marami ang nagmumuni-muni sa mga sinabi ni Attorney Barney kanina. Last words, attorney, meron pa po ba kayong mga reminders sa ating mga nanonood? Okay. Tayo po ay nandito sa UAE, no? Meron pong batas ang Pilipinas tungkol sa pamilya, pero importante rin po na alam natin ang batas dito sa UAE. Kung tayo po ay kasal sa Pilipinas, tayo po ay dapat mag-act as a family man kung ikaw ay kasal sa Pilipinas at hindi ka dapat ma-involve sa anumang ibang relasyon dito sa UAE. Kung dumating man yung mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, isaalang-alang natin, it's a criminal offense po sa UAE na tayo ay magsama po, no, ng hindi kasal. Yan, maraming salamat, attorney, no? At alam ko na maraming katanungan ang nasagot sa diskusyon na ginawa namin ni Attorney Barney Almazar. Ako po ulit si Josie ng Tatak Pinoy. At don't forget to like Tatak Pinoy page sa Facebook po natin. At abangan po lang, may masusunod pa tayong segment next time naman. Yes. Pero surprise, wag muna yun. Ito muna, namnamin natin ang napakagandang payo na ibinigay sa atin ni Attorney Barney kanina. Ayan, maraming salamat po at maraming salamat, Attorney Barney, sa lubusang pagtanggap ninyo ulit sa Tatak Pinoy. Ayan, anytime daw. So may susunod na po tayo. Maraming salamat. This is for the Filipino community. Public service po ito ng Tatak Pinoy. Maraming salamat.